Welcome back to another vlog. This time, gawa muna tayo ng costume. Ay, nalaglag pa yung tape, boba. Ayan, gawa muna tayo ng costume para bago mag-family vlog, may papondo tayo galing sa kikitain natin sa ating commissioned costume na ito. So, may nang-commission sa aking customer na talagang parang cosplay fanatic siya at nagko-collect talaga siya ng mga costumes and nag-i-event siya. So, nakagawa na ako ng Darna for him and ngayon naman, kinommission niya ang Wonder Woman costume na ito. So, this video is dedicated para sa paggagawa ko ng Wonder Woman a la Gal Gadot costume. Medyo mahirap siya, and challenging ha. I have to look at many references para makita ko yung mga details ng corset, ng bracer, ng boots, lahat-lahat. At this point, binalutan ko yung mannequin ko ng cling wrap na malaki, tapos nilagyan ko na ng masking tape. Supposedly, yung silver na tape, nakalimutan ko yung tawag doon sa tape na yun. Basta yung silver, dahil may kamahalan yun, no? Pwede naman din ang masking tape na brown for as long as i-layer mo siya ng madami. Siguro mga at least 3 to 4 layers para matibay at kumapit sa cling wrap. At singit mo na si Bebe, medyo nagising. Sinisingit ko lang ang paggagawa ng costume between mga oras ng tulog ni Bebe. Pag nakatulog siya uli, balik trabaho. Ayan, kailangan mabusisi ang paggagawa ng pattern na ito kasi kailangan makuha mo mismo yung forma at hulma. Sa point na to, dinodrawingan ko na yung aking nahulmang mga masking tape ng pinaka-pattern natin. Kailangan makuha siya bawat isa at kailangan i-label mo siya para hindi ka malito. Ayan. Pagkatapos ito na yung mga pattern ko, actually tinabi ko na yung mga pattern ko. Hindi ko na napakita sa video na to kung paano ko ginawa yung ibang patterns. Pero nung nakagawa na ako ng patterns, tinransfer ko siya sa manipis na rubber slice and tinabi ko na para for future usage. Meron na ako for the tiara, for the corset and all. Nung nabuo ko na yung mga pattern at na-transfer ko na siya doon sa mismong rubber slice na gagamitin ko, ayan na, nadikit ko na siya ng rugby or contact cement and then putting it together, kailangan ihuhulma mo siya every time with a heat gun katulad na nakikita niyo. Nung nabuo ko na siya, hini-heat gun ko pa rin siya kahit may korte na siya. Kailangan hanggang sa lumamig siya, after mong initin, nandun ka. Pinipress mo siya para makuwang-kuha yung hulma. Sus, may para man ako si CPR dito, oh. Oh, diba? The final product is so good and satisfying. Imagine mo, oh, hindi mo na kailangan ng kadera, oh, tayong-tayo ang pati ang bewang may sariling buhay. At dahil corset ito, natutunan ko tong technique na to sa YouTube din, na instead of gagamit ako ng magic tape para sa attachments niya, gagawin ko talaga siyang parang corset. Bumili ako nung para mga eyelets or parang eyelets nga ba tawag doon, yung sa ginagamit sa tarpaulin, and then bubutasan ko yung magkabilang side ng corset na may konting space and gap dun sa dulo, wag dulon-dulo para hindi siya masira. At saka ko siya, pag nabutas na, lalagyan nung eyelets. Medyo maproseso pero it's all worth it pag natapos na rin naman para sa business. And of course, yung tiwala ng customer, kailangan ang mare-receive nilang product is always quality. So gumagamit ako ng super glue na ino-order ko pa sa Shopee para dito. Super glue talaga siya, as in super duper glue, napakagandang gamitin. Dinidikit ko yung mga eyelets, yung mga parang rim niya, to make sure na hindi siya kakawala kapag nilagyan na siya dun sa butas sa ginawa natin para sa corset. Medyo ayoko lang nung point na to pag ginagawa ko to kasi nagkakaroon ako ng glue sa kamay. Ayoko nun. Back to back siyang ginagawa para pati yung likod meron ding bakal at hindi mahila or masira yung rubber kapag nilagyan na ng tali, and it's effective. O, diba? O, pag sinuot yan, Diyos ko, kahit higpitan yung likod mo, bongga yan. Maganda sa mannequin, pero pag sa akin, wala. Sturdy ang ating armor, very good, and panandalian lang naman ang tali na yan, huwag niyong husgahan. O, diba? Looking great so far. Now, it's time for the details of the armor itself.
At dahil it's complicated ang Wonder Woman corset ni Gal Gadot, yung pinaka-product natin na corset na ang lalagyan natin ng cling wrap at ng tape. Wala na akong masking kaya clear tape na lang ginamit ko at dun ako nag-drawing ng pattern, and I am always looking sa reference photo na meron ako from Pinterest. Kapag nakat na lahat ng patterns left and right, i-label mo maigi, wag kang malilito, and then kapag okay na lahat, ako method lang naman wise, gusto ko naka-cut out na lahat bago ako magdikit. And at this point, lalagyan ko na ng contact cement ang aking base para mamaya yung mga little parts naman na lalagyan ko ng contact cement. And huwag kayong mag-alala, pag contact cement or rugby ang ginamit niyo, it is really best to dry it off a little bit or at least completely dry bago mo idikit. Hindi siya katulad ng regular glue na kailangan basa pag dinikit. Ito kailangan tuyo pag dinikit. And guys, ang ganda ng resulta, promise. Lapat na lapat. Super bongga. At dahil rubber siya sa assembly stage, pwede mo siyang i-stretch ng konti if needed, and huwag kayong mahiya na mag-adjust kung kailangan. Pwede nyo siyang gupitin, pwede nyo siyang i-cut hanggat maaari. Make sure na lalapat ang lahat ng piyesa. Actually, ito, na-skip ko na yung nito, na part na to. Nag-priming ako ng black gesso paint all over, and then nilagyan ko na yung gold. Si client natin, ang request niya sa atin ay maging very bright red yung pinaka-corset instead of parang war red. Kaya ayan, winight namin siya and then tinry namin mas glossy at mas matingkad yung red na na-produce namin kumpara kapag black ang pinaka-base color. At dyan, ayan, kinoveran ko yung mga gold parts at tinutuklap ko na yung cover ng gold parts dahil nung ni-red namin siya kasi inuna namin yung gold Ayan. Carefully remove it. Oh, ang ganda na, diba? Pero still, may imperfection siya. Yung mga hindi na cover, yung mga lumampas. Ayan, meron pa rin siyang mga residue na ganun. So yan, mamaya i-retouch natin yan para pulido ang ating gawa and happy ang customer. Looking good so far. Excited ako kasi gagawa rin kami ng replica nito for us para pang rent naman. Sa bracers, medyo madali siya kumpara sa unang ginawang corset. Actually, pag natapos ang corset, mabilis na The bracers are a little bit different in terms of pattern. Hindi siya straight line. Ito na yung leg part, yung boot part kapag sinuot, and I have to do it na parang adjustable siya for at least small to large size na magsusuot. So yung side niya ay magic tape or velcro, and the other side is made up of garter. Bongga. Pag naisuot to ng naka wedge shoes or boots or parang may takong, bongga yan. Actually, natapos ko na yung tiara, which I'm very proud of. Ganda yan. Kailangan ako ang unang magsuot. Ito going, diba? Wonder Bekla. Charot. So malapit ko na itong matapos. Isang arm bracer na lang ang kailangan kong gawin at yung palda, and I'm all good. Painting will come after this. Madali na siya, and I'll show you the finished product as soon as matapos ako. I have to juggle work, baby, and business at pangalaga sa asawa all in one. Siya, sige na. As for me and my family, we will serve the Lord. Thank you very much. Bye-bye.